Ang galing ng action scenes, no? Umpisa pa lang napatigil ako saglit sa paghinga nung napanood ko ang action scenes ng Topak. Now I understand kung bakit nag-qualify ang Topak sa Cannes Festival at sa iba pang festivals abroad. Magaling ang script, cinematography, pagtagpi-tagpi ng mga pangyayari, acting, mga action sequences, maayos. Hi guys, it's Anderna TV. Ang Topak ay nakasentro sa dating Special Force na sundalo na pinagbibidahan ni Arjo Atayde. Nagka-PTSD siya after ng isang military mission. Diyan sa military mission na yan, inumpisahan ang pelikula in a deep jungle of the Philippines. Traumatizing na agad, umpisa pa lang, naiyak ako sa part na yan, umpisa pa lang naiyak na ako. Nakakaawa kasi yung mga sundalo natin sa mga ganyang sitwasyon. Then later on, magkukrus ang landas ng mga characters nila Arjo Atayde, Julio Montes at Kokoy De Santos. At sa pagkikitang yon, na-trigger ang PTSD ni Arjo Atayde. Kinalaban nila ang mga pulis na involved sa drug syndicate. Kung naghahanap ka ng justice or lesson sa pelikula, specifically sa character ni Arjo Atayde, parang wala kang mahanap. Kasi, just imagine, inaayos niya na ang buhay niya, pero na-meet niya si Julia Montes. Tapos, nadama siya sa isang sitwasyon na hindi niya na matatakasan ever. Kaya, you just have to enjoy his character's journey as is. At yung kagalingan niya sa pakikipaglaban. Kay Julia Montes naman, first time ko rin siyang makita sa isang action genre at nagulat ako na may ibubuga pala siya sa genreng ito. Maaawa ka sa character niya dito kasi ang liit-liit niya compared sa isang drug syndicate. But aside from Arjo and Julia, na-impress din ako dito kay Sid Lucero. Ang convincing ng portrayal niya sa character niya na isang family man pero kayang-kaya ring pumatay ng tao. Yung pagtutuos dito nila ni Arjo Atayde, ang galing. Both did very well. Kung mahilig ka sa action, hindi ka mabibitin dito sa Topak. Umpisa hanggang sa dulo, action-pack siya, konti lang ang pahinga.